madalas. Naharap ngayon sa mental. Mental health is not a joke. Peace of mind para sa lahat. At EDC, mahihilot pa kaya? At dumating na nga ba ang ikalulungkot ng buong sambayanan? Ang buong detalye, sabay-sabay po nating alamin at pag-usapan ngayong araw. Pero bago po ang lahat, isang mapagpalang araw at gabi sa inyong lahat. Mega love shoutout sa lahat ng ating listeners, viewers, and subscribers saan mang sulok ng mundo, Mapaludon, Visayas at Mindanao. Lalong-lalo na po sa ating mga kababayang OFW. Kamusta po kayo mga kalingap? Mabuhay po kayo hanggat gusto nyo. At kung bago ka pa lang sa aking munting YouTube channel, huwag ka nang mahiyang mag-subscribe, like, share, and comment. Huwag mo na rin kalimutang i-click ang notification bell nang sa ganon ay updated ka sa aking mga paparating na video. At syempre, patuloy po natin suportahan sina Kalingap Rob at ang ating ama ng Kalingap, ang nag-iisang founder, si Kuya Val Santos Matubang. Kung maaari po ay no skip ads nang sa ganon ay mas marami pa tayong malingap na nangangailangan at konting paunawa po kung maaari ay tapusin nyo muna ang kabuuang video nang sa ganon ay akma ang inyong mga komento. Ito ang nagtulak sa inyo. Bakit napagalabas ko kayo ng ganung mistake? Una po sa lahat, pasensya na po. Humingi pa ako ng pasensya po kung ano man po ang nagawa ko kasi sa totoo lang po, bilang magulang, bilang isang ina po, parang masakit po talaga sa loob mo. Pag yung anak mo na nariringgan mo na mga masasakit po na salita, lalo-lalo na po nasa iba. Opo, ano po talaga, hindi po natin maiiwasan na hindi natin po pwedeng pakiusapan yung mga basher na ma-please na ganun. Kaso po bilang bilang nanay, masakit po para sa akin. Yung yung makita mo yung anak mo na naghihirap talaga po. Totoo lang po, sa totoo lang po, kung makita mo yung anak mo na minsan nandiyan lang sa gilid, umiiyak, tumutuloy ko. Kasi mahal naman ko yung anak ko. Siyempre, mother's no special. Kasi kahit hindi po yan nagdansig na pagsalita, hindi po siya matuto yung mama, ganito. Kaya ako, pinapakiramdaman ko lang yung anak ko, Kuya Meli, kasi alam ko magulang tayo, kahit hindi yan nagsasalita sa akin na nasasaktan, kahit hindi yan na nasasaktan, siyempre po, nararamdaman ko yun kasi bilang ina. Tapos nakikita mo yun sa gilid, biglang tutulo na yung luha niya. Kaya yun po, parang hindi ko na po nakayanan na mag-comment sa mga masasama kong gano'n. Pasensya na po kayo kung nakapag-anak ko ng gano'n kasi magulang lang po Wala ako. wala po kayong dapat ipagpasensya. Alam niyo kung bakit? Dahil yan po ay karapatan ng ina sa kanyang anak. Parang naano ko po sa kaibigan na ayoko pong darating yung nakati-mental niya Ma-depress. kung ma-depress siya. Kasi minsan nakikita ko siya nasa gilid umiiyak. Pero hindi siya mahilig magsabi ng ng sama ng loob. Kasi mabait na bata. Ayaw niya yung mamamagdema yung magulang niya. Ayaw niya yung nag-iisip kami. Pero ako naman nagtatanong sa kanya, kung may problema ka, sabihin mo sa akin, voice out mo sa akin, hindi yung pinitinti mo kasi masama yan. Yun po yung inaano ko sa kanya. Pero minsan po nag-open po siya sa akin talaga ng mga problema niya. Napayuhan ko po siya. Parang sa kanya, di balik ako na lang yung ibas yun. Huwag nyo nang isama yung pamilya. Opo, yun po yung niya. Ayaw niya po na ako naman, para sa akin. Di bali ako ang mabash, wag lang po siya kasi magulang po pala tayo. Ayun, napakinggan po natin mga kalingap ang buong pahayag ni Nanay Hansel kung saan ay nalaman na po natin kung bakit nga po siya nakapag-post ng ganun sa social media. At least ngayon po ay nalaman natin yung kanyang nararamdaman at yung dahilan bakit nga siya biglang nakapag-post ng ganun. Siyempre, bilang isang ina ay nararamdaman po natin yung nararamdaman ng isang magulang. Dating sa anak ay masakit po para sa atin na makita yung ating mga anak na nasasaktan. Kaya po naiintindihan ko yung side doon ni Nanay Hansel. Talagang pagdating sa anak ay mahirap po talagang manahimik na lamang. Malinaw po nating narinig mula po kay Nanay Hansel na
na ayaw po niyang dumating ang isang araw na pati po yung mental health ni Viancy ay maapektuhan na. At ang mental health po mga kalingap ay napakadelikado pag ito na ang tinamaan dahil po ang stress, depression at anxiety ay hindi po biro. Dahil pag nagpakain po tayo sa mga ganitong pakiramdam, maaaring buhay po ang mawala. Siyempre, kung si Nanay Handel ayaw pong mangyari ito kay Viancy, ganun din po tayo. Huwag po tayong pumayag na masira yung mental health ng EDC. Kumbaga ay bigyan po natin sila ng peace of mind, lalo na po yung pamilya ni Viancy, para po tayo lahat ay merong kapayapaan. Kaya po tigilan na po natin yung mga pambabash sa EDC. No, kita naman po natin talagang halos hindi na po magkaayos ang dalawa. No, talagang isa po sa mga dahilan kung bakit po sila nasisira ngayon ay yung mga bashing na natatanggap nila. Kung yung ibang tao ay hindi po kayang maging mabait at mabuting tao, kahit po tayo na lang sa ating mga sarili, dahil hindi naman po natin alam ang mga pinagdadaanan ng bawat isa. At palagi po nating tatandaan na ang mga nagpapakumbaba ay siya pong itinataas. At yun nga po mga kalingap, sa ngayon ay wala po tayong update sa EDC kung ano na po ba ang lagay ng kanilang mga puso. Kumbaga ay hindi po natin alam kung ano na ba talaga ang sitwasyon ngayon. Pero kung ano man po ang mangyari mga kalingap, ay patuloy po nating suportahan si Kalingap Edu, ganun din po si Viancy. Iwasan na po natin mga kalingap ang mga pambabash para po sa kapayapaan ng lahat. Ay magpa-interview po at baka may matuklasan tayo. Yan lang. Malungkot ang ating Papa Ido. Naka-off yung cellphone, hindi ko matawagan. Pinunta ko sa bahay nila. Sabi nung mother, kaalis lang daw po. Malungkot, hindi kumain. Umalis sa bahay po nila. Ang sabi po ay may iba-vlog na beneficiaries. Tinawagan ko naman para sa aming schedule na one-on-one interview, abay hindi sumagot. At ang sabi ng ina, malungkot nung umalis. Ayaw malamang ngumiti. Pambihirang buhay yan. Ay wag naman sana matulad ang EDC sa Brussels na nagkahiwalay. Yung bahay po ni Viancy po, sa totoo lang, pati kwarto niya larawan ni Papa Ido at katabi si Viancy. Obserbahan ko kung sakali po na magkalabuan yung magjuwa, baka yung mga larawan doon aalisin na. Siyempre masakit sa loob, di ba? Mahirap maka-move on kung naroon yung larawan ni Papa Ido at ni Viancy. Ang gawin siguro ng ina, papalitan po ng larawan. Sana wag naman mangyari na yung picture ni Papa Ido ay mawala doon sa bahay po nila. Bawat dingding may picture sila ni Viancy. Paano kung magkalabuan na yan dahil sa mga bashers na binabash yung dalawa? Meron kaming schedule ng one-on-one interview, heart-to-heart talk. Siguro iniwasan niya na baka maitapik ko si Viancy. Para wag na lang matapik, siya mismo ang umayaw siguro sa interview natin. Kasi siyempre, hindi man maiwasan na yung tanong ko regarding kay Viancy, Patay Ido, kumusta na si Viancy sa puso mo? Anong sasagot niya? Siguro po, pag okay ng lahat, saka magpa-interview po yun. Hindi man siya yung na ayaw magpa-interview. Iniiwasan lang po niya yung mga tanong ko. Baka kasi magkamali magsagot, di ba alam mo na.